Ang ating Bombo News Analysis ay may kaugnayan sa interim report ng ICI na nagsisiwalat sa mga personalidad sa malawakang korupsyon sa flood control program ng DPWH. Ate dyan ni Bombo Kervin Gamad. Inilabas na ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang interim report na nagsisiwalat ng umano'y malawakang korupsyon sa flood control program ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Batay sa investigasyon ng komisyon, may sabwatan umano sa pagitan ng ilang mambabatas, opisyal ng DPWH at mga pribadong kontratista. Ang layunin, magkamal ng pera mula sa pondo na dapat sana'y inilalaan upang protektahan ang mga Pilipino laban sa baha. Ayon kay ICI Chair Andres Reyes Jr., may nakitang systemic kickback scheme kung saan ang ilang mambabatas ay nagsingit ng pondo sa National Expenditure Program o NEP, House General Appropriations Bill o HGAB at General Appropriations Act o GAA kapalit ng 20 to 30% ng kabuang halaga ng proyekto. Isinagawa umano ito sa tulong ng ilang DPWH engineers at contractors na tumulong sa pagmaniobra ng project awards. Mas nakakabahala pa, ayon sa mga ebidensya, ay ang paggawa ng mga proyektong substandard. Mga istrukturang dapat ay nagproprotekta sa publiko ngunit sa halip, nagiging banta pa sa buhay at kabuhayan ng mamamayan. Kabilang sa mga inirekomendang kasuhan ng ICI dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Plunder Law, sina Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, dating Congressman Elizalde Co at Mary Mitzi Cahayon-Wi, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at Commission on Audit, Commissioner Mario Lipana. Kung mapapatunayan ang mga aligasyong ito, malinaw na hindi lamang pera ng bayan ang linakaw, kundi pati ang tiwala ng taong bayan sa mga institusyong dapat ay tagapangalaga ng katapatan sa serbisyo publiko. Ngunit higit sa lahat, dapat tiyakin ng Office of the Ombudsman na walang sinumang ang sagrado sa investigasyong ito. Walang dapat ituring na untouchable, mambabatas man, opisyal o auditor. Kung talagang nais nating wakasan ang kultura ng katiwalian, kailangang managot ang lahat ng nagkasala, gaano man kataas ang kanilang posisyon. Panahon na upang ipakita sa Pilipinas na ang katarungan ay hindi nabibili at ang mga pader ng flood control project ay hindi dapat maging simbolo ng kickback, kundi ng tunay na proteksyon para sa sambayanan. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad, Basta Radyo. Bombo!